ang gagawin mo kung mahuli mo sa akto ang iyong tambay na mister at ang iyong kapatid na pinatira at tinulungan mo na may ginagawang milagro? Ginagawa nila ang kanilang maiinit na tagpo sa kahit saang sulok ng iyong bahay, sa banyo, sa kwarto ninyong mag-asawa at sa kusina. At ang pinakanakakagigil ay wala silang pakialam kahit nasasaksihan pa mismo ng iyong 4 na taong gulang na anak ang kanilang kababuyan. Ating alamin iyan sa pagpapatuloy ng kwento. Si Janet Abela ay nagtatrabaho sa isang BPO company sa Makati at sa araw-araw na gawi ay halos alas 8 na siya ng gabi kung makauwi. Mabilis ang pagkain ng almusal, pagod na katawan at pag-aasikaso sa anak na si Andrew ang kaniyang gawi. Pagod man siya ay pilit siyang nagsusumikap para sa kaniyang pamilya, ngunit sa dami ng kaniyang kailangang gawin, di niya lubusang maibigay ang atensyon sa kaniyang anak, gayong 4 na taong gulang pa lamang ito. Sa kabilang banda, si Elmer Abela na kaniyang mister ay may maliit na vulcanizing shop sa tapat ng inuupahan nilang bahay, ngunit ang kinikita roon ay hindi rin kalakihan at sapat lamang sa mga bayarin. Si Elmer ay masipag ngunit mayroong mga bisyo na tinututulan ni Janet. Taong 2022, buwan ng Agosto, dahil sa hirap magbalanse ng oras ay inimbitahan ni Janet ang kapatid niyang si Sheila na noon ay 28 taon na walang asawa at walang trabaho. Pinakiusapan niya itong magbakasyon sa Maynila at magbantay rin kay Andrew kapalit ang maliit na salapi. Sa unang mga linggo, naging maayos ang lahat. Madaling nakagaanan ng loob ni Andrew si Sheila dahilan kung bakit nakahinga ng kaunti si Janet. Bagaman naging maayos ang takbo ng kanilang buhay, hindi rin nagtagal ay may napansin si Janet na kahina-hinala kung saan isang pagkakataon noong buwan ng Oktubre ng kaparehong taon, may napansin siyang isang salawal na pangbabae sa kanilang silid at batid niya na hindi iyon kaniya. Pilit niyang isinantabi ang insidente ngunit nanatili siyang mapagmasid. Napapansin niya ang mabilisang sulyapan ng dalawa ngunit iwinawaglit niya ang kaniyang hinala. Isang gabi habang sinasalinan niya ng gatas ang botelya ni Andrew, nagsalita ang bata na nakita niya ang kaniyang tita Sheila at ang kaniyang ama na walang saplot habang nasa kwarto, dahilan kung bakit biglang nanikip ang kaniyang dibdib. Sa kabila nito, batid niya na ang bata ay hindi pa ganap ang pangunawa, ngunit malinaw sa isipan nito kung ano ang nakita nito. Pinilit niyang ikalma ang kaniyang sarili at pinili niyang manahimik dahil isinasaalan-alang niya ang kalagayan ng kaniyang anak. Sa mga sumunod na gabi, hindi nakagaya ng dati ang kaniyang pakiramdam sa loob mismo ng kanilang tahanan. Sa isip niya, nagsimula ang pakikibaka na walang nakakaalam. Hindi rin nagtagal ay may nalaman siya sa kung saan nagsimula ang lahat. Isang linggo pa lamang si Sheila sa bahay ni na Janet ay sinasabing nagsimula ng umusbong ang bawal na pagnanasa. Habang si Sheila ay naglalaba, dumaan si Elmer sa loob upang kunin ang kagamitan sa kusina. Doon nakita ni Elmer si Sheila na nakasuot ng short na maikli, pawisan at kitang-kita ang hubog ng katawan. Dala ng init ng katawan, sinagi ni Elmer ang balikat ni Sheila. At nabatid naman ng babae ang nais iparating ng lalaki dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. Sa loob mismo ng banyo ay naganap ang pagtataksil at naulit pa ito ng ilang beses lalo na sa tuwing tulog si Andrew. Minsan ay may nangyayari rin kahit gising ang bata basta't naglalaro ito o kaya naman ay nanonood ng telebisyon sa pag-aakalang hindi ito nakaiintindi. May mga sandali rin sa gabi na lalabas si Elmer na susundan naman ni Sheila habang si Janet ay matindi ang pagkakatulog. Hindi lingid sa kaalaman ni na Elmer, isang kapitbahay nila ang nakasaksi ng kanilang ginagawa. Si John Mark ang nakasaksi sa kanilang ginawa at pinagsabihan niya si Elmer sa ginagawa nito, ngunit nagalit lamang umano si Elmer. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitindi ang bigat na nararamdaman ni Janet ngunit wala siyang sapat na ebidensya upang patunayan ang lahat. Buwan ng Nobyembre, dumaan siya sa isang tindahan at bumili ng maliit na video recordings. Isiniksik niya ito sa sulok ng picture frame sa kanilang silid kung saan hindi ito mahahalata. Nagpatuloy siya sa kaniyang trabaho ngunit lumayo ang loob niya sa dalawa. Nang dumating ang linggo, binuksan niya ang recordings at doon ay isa-isa niyang pinanood ang mga footage at hindi siya nagkamali sa kaniyang hinala.
Tila binabalatan siya ng buhay dahil sa pagtataksil at sakit na kaniyang nararamdaman. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang huminga ng malalim. Kailangan niyang isipin kung alin nga ba ang mas mahalaga sa dignidad o pamilya. Maingat niyang itinabi ang ebidensya at naisip na para sa bata rin ang kaniyang laban. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Tila naging hangin na lamang ang trato niya sa asawa at Sheila. Makalipas ang isang linggo, lumapit siya sa isang abogado dala ang ebidensyang hawak niya. Ipinaliwanag niya ang lahat at pinayuhan siya nito ng mga dapat niyang gawin. Sa ilalim ng RA 922, Violence Against Women and Their Children, isinampa niya kay Elmer ang emotional ang psychological abuse pati na rin ang concubinage. Hindi rin niya pinalampas si Sheila dahil maaari rin itong managot sa VAWC. Nang kaparehong araw, dumating ang sulat sa dalawa at iniwan ni Janet si Andrew sa isang kamag-anak bago nito harapin ang dalawa. Ibinunyag nito ang lahat ng kaniyang nalaman, ngunit gulat lamang ang nakita sa mukha ng dalawa. Itinanggi ng dalawa ang kanilang kasalanan, ngunit hindi na nakinig pa si Janet. Dinig ng mga kapitbahay ang mga nangyari, ngunit walang nakialam sa mga ito. Umalis sa bahay si Janet. Nabalitaan ng mga kamag-anak nila sa probinsya ang nangyari, dahilan kung bakit lahat ng mga ito ay nagalit kay Sheila. Nang sumunod na mga linggo, isinilbi ang warrant of arrest sa dalawa. Inilagay sila sa isang detention center sa Maynila. Hindi na nagawa pang dumipensa ng dalawa. Pinatawan si Elmer ng 12 taong pagkakabilanggo-bunga ng kasong concubinage at VAWC. Si Sheila naman ay tumanggap ng 10 taong pagkakakulong. Sa kabilang banda, lumipat sa isang maliit na unit ang mag-inang si Janet at Andrew. Wala man si Elmer ay naging maluwag pa rin ang kanyang loob dahil sa kasama naman niya ang anak. Iniwan niya ang trabaho bilang call center sa pagnanais na mas tutukan ang kanyang anak. Nag-aral siya sa online bilang virtual assistant at hindi rin nagtagal ay naging maayos din ang kaniyang trabaho. Mahirap man ang kaniyang mga ginagawa, naging maayos naman ang kanilang buhay, wala man si Elmer na kaniyang asawa. Naranasan man niya ang madilim na bahagi ng kaniyang buhay, sa huli ay naging maayos din naman ang lahat.